at makatanggap ng lubos. At mahihambing ko po ito sa kagaya ng sinambit ni kapatid na Marie, kahit nasa taas ako, ang tahinga ko po naririto Kagaya po ng mga piyesta, anibersaryo, birthday, na pinaghahandaan. Ano po yung katangian ng isang Pinoy na ginugusto ng mga tao, ng lahat ng iba't ibang bansa, yung pagiging hospitable, maasikaso, basta andun sila, alam nilang ibigay kung ano yung para sa kanila. Sa oras ng mga okasyon na yan, ano yung kinukuha natin? Una, ginagawa natin. Siyempre, kailangan maganda yung bahay natin. Amen po ba? Magpapalit tayo ng kurtina, bedsheet, lilinisin lahat, para maging maganda sa paningin ng mga taong tutungo. At pagdaka, halos yung mga gamit na hindi natin ginagamit, inilalabas natin. Para lang, kumbaga sa salitang tao, para malaman nila na meron din akong ganito. Ganyan po ang tao Yung mga hindi natin ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, inilalabas talaga natin yun para ito yung para sa kanila, may bisita ako. At bukod pa doon, mayroon tayong binubukod na pagkain para doon sa mga espesyal na tao na darating sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hihimay-himayin ko lang po Yan po yung paghahanda na ginagawa natin pag may mga okasyon. Ganon din po sa ating bahay. Kung paano na, ito yung gusto kong kurtina, ito yung gustong bedsheet, ito lahat. Baka mamaya may bisita akong dumating. At paikot na yan. Halos pati yung ilalim, kinakalkal mo pa para maging malinis lahat. Alam niyo po, habang pinagninilayan ko po yung ganung senaryo, pinakikita po sa balintataw ng ating Ama, yung kaukulang partes ng ating katawan. Ito po, mayroon tayong tenga, may mata, may ilong, may bibig, na nagagamit tayo din parehas. Pwedeng masama ang gumamit, pwede rin mabuti ang mga gumamit. Ngayon ang tanong, handa na ba tayong lahat na gamitin ang partes ng ating katawan sa makabubuti? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa po, evaluation na naman po, evaluate. Paano ko ba ginagamit ang aking isip? Amen? Ito ba ginagamit ko para tumanggap? Handa na ba akong tumanggap sa mga aral ng ating Panginoon? Subalit, tandaan niyo po, bilang isang mother of the house, sa una, nilalabanan ko po yan Kapag may pumasok na magandang aral, magsasalita ang kaliwa Amen? Kapag ang pumasok na magandang aral ay hindi pabor sa'yo at pabor sa kapwa mo, lalaban ang kabilang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit anong gusto ng ating Panginoon? Ihuli natin yung ating sarili. Unahin ang kapwa natin, tanggapin natin ang marapat kahit wala yung sarili natin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, simple lang po yun. Ang isip, paano mo tatanggap ng mabuti na mula sa Diyos? Ang mata mo, paano makakakita ng mabuti para sa Diyos? Ang bibig mo, paano makakapagsalita ng mabuti para sa Diyos? Yan po yung mga sangkap. Mga sangkap po yan na pinagmamasdan ng ating Panginoon. Ang puso mo, na hindi mo nakikita, paano siya magmamahal ng mabuti para sa kapwa mo? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. Ganyan din po, parang tahanan din po ang ating mga katawan. Inihahanda po natin doon sa makagaganda sa pananaw ng ating Panginoon. Ang aking mga kamay ba'y magagamit ko na upang ibuka sa kapwa ko o ang aking mga kamay hinihingi ko lang sa Diyos para sa akin? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po. Ito po yung medyo malalim ng konti. Subalit, kailangan pong matutunan. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit, sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, hinihimay-himay po niya yan lahat. Sa mga aral na binabasa sa Biblia, yun po ay mga basihan upang maging kalugod-lugod ang lahat sa pananaw ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, ang panlabas na kaanyuan, madali mong pagandahin para ihanda mo, para makita ng kapwa mo. Magpakilay ka, magagawa mo, magpaguhit ka, pumunta ka sa mahusay na doktor. Ang buhok mo, magpakulay ka, mapaghahanda mo, magiging maganda yan. Pag straight ka lang, may mabayad ka. Ang bibig mo, kung gusto mo mapula, pwede ka magpatattoo. Sa bibig mo, lahat yan nakikita yan ng mata. Subalit lahat po yan, hindi yan basihan ng ating Panginoon. Bakit itinago po yung puso na yon? Sapagkat walang nakakakitang iba niyan, kundi siya lamang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya ito po, ang dapat natin ihanda ang ating mga puso, na walang pinagkaiba. Siyempre po, parang tahanan yan. Kahit may bisita ka, hindi mo na ipangangalandakan kung anong meron ka. Alam kang dalhin mo pa siya sa kwarto, eto, meron akong ganito. Eto yung bangan ko, meron akong ganito. Ganon din po ang ating mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Nasasakayan niyo po ba ako? Amen? Kaya, bawat araw po, ito po yung mahalaga. Wala sa panlabas na kaanyuan, kahit gaano pa kaganda ang damit mo, sa oras na ikaw ay humarap sa Diyos, kahit gaano pa kaganda ang ataol mo,
sa oras na ikaw humarap sa Diyos, wala lang bali lahat yan kung ang puso mo ay hindi kalapat ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, may isang kwento po akong ilalagak sa inyo. Isang araw, mayroon pong isang matandang mayaman na tumira sa aming baryo. At yung mayaman po na yon, wala nakakilala kung sino siya. Bigla na lang siyang dumating. Subalit ang bali-balita sa kanya, siya daw ay isang pinakamayaman na matanda na halos lumayo na lang sa pamilya dahil inuubos yung yaman niya. Kaya napadpad sa lugar namin. At nang panahon po na yon, syempre po, wala nakakilala sa lugar na pinuntahan niya. Ang dami nagtataka, bakit yung tao na yan? Tuwing nagsisimba siya, nag-iisa lang siya lagi, wala siyang pamilya. Yun po yung sambit. Wala siyang pamilya. Ngayon po, tuwing umuwi siya, wala rin makalapit na kapitbahay dahil hindi siya kilala. Amen? At nang time po na yon, may nakatuklas na, kaya pala yung batanda na yun ay napunta sa lugar namin, na itinuloy po pala siya ng mga kababayan niya sapagkat napakadamot po niya. Napakadamot. Sobrang damot po niya. Kaya nung time po na yon, habang umuusad ang panahon, matanda na po siya, matanda na. Yung yaman niya, halos ayaw niya ipamigay. Alam niyo po ba? Bago po siya namatay, naghabilin po siya. Naghabilin po siya. Mayroon siyang isang pinagkatiwalaan na, isang kakilala din na, pag namatay ako, yung aking mga kamay, yung ataol ko, ilagyan mo 2 butas. Lagyan daw po ng 2 butas. At nang siya'y namatay, sinunod po siya. Sinunod po siya nung pinagbilinan niya. Alam niyo po kung bakit? Inilabas niya yung 2 kamay na nakatikom. Anong nais ko pong ituran? Huwag niyo pong tularan yung namatay, na hanggang namatay siya, ang kamay niya nakatikom sa sobrang damot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun ay para ipamulat doon sa mga nakipaglibing na yung kamay na yan, ito po kasi yung mahalaga eh. Ito yung nag-aabot, ito yung nagbibigay. Amen? At bakit ito nagagawa na gumalaw? Dahil sa laman ng isip mo. Kung mabuti ang laman ng isip mo, papasok sa puso mo, magagawa ng kamay mo. Amen po ba yun? Kaya yun po yung nais na ipahiwatig. Hindi tayo maaaring mamatay na magbalik sa Diyos na hindi natin taglay kung ano yung katangian ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At isa po yun sa paghahanda. Mga kapatid, bakit ko po nasasambit yan? Totoo po yun. Sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, bawat araw, ibinibigay po niya yung pattern. Tamang pattern. Mga aral na maaaring sundan ng sinuman upang makapaghanda tayo. At ang paghahanda ay hindi lang natin gagawin sa araw ng Pasko at hindi rin natin maaaring gawin lang sa araw ng Semana Santa upang maggunita. Kundi bawat araw, sabi nga ni kapatid na Marie, araw-araw at ni kapatid na Gloria, araw-araw kailang handa tayong lahat kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Hindi gusto ng ating mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naalala ko po, nang ako po ay inatasan na maging hinirang sa dahong ito sa katawan natin mahal na Apo Kunching, hindi po kami tinanong, handa na ba kayo maging alagad? Wala pong nagtanong sa amin. Kundi ganito ang atas sa'yo, ganito ang atas sa'yo, atas. Subalit alam niyo po ba, nagtanong pa rin ako noon. Nung time na yon na hindi ko pa siya kilala, anong gagawin ko sa lugar na yon? Paano yung ganito? Paano yung ganito? Ngayon alam ko na po. Alam niyo po, ang paghahanda para sa ating Panginoon, binibigyan ng oras. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Hindi ka makapaghahanda para sa Diyos kung wala kang oras sa Kanya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang oras na 24 iubusin lang natin magtrabaho, matulog, at wala ang para sa Diyos, balang araw, pagdating ng panahon, hindi mo masasambit na maibibigay mo yun sa Diyos. Eto, handa ako sa lahat ng material, tanggapin mo ako sa kariyan mo. Amen? Hindi yun pwede. Wala yung rate. Ngayon po, kung sa yaman mo ay nagbibigay ka pa, na totoong nagbibigay at hindi pa imbabaw, ay, ang sarap ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At lalo na, kung mahirap ka at nagbibigay ka pa, ang lalong masarap ang buhay mo. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na hindi siya mabibigo sa atin. Amen? Kung may mga mahihirap man na inatasan na magbigay at nagawa nilang magbigay, alam ng Diyos na hindi nila bibiguin ng Diyos. Amen po ba yun? At kung may mayayaman man na nagbibigay, magalak din po sapagkat ang puso po nila ay pinaghaharian ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit may pasubali po sa bawat pong kaukulang sangkap
na kaloob ng ating Panginoon, hindi mo pwedeng gawin ng 1 linggo lang. Yung sasabihin mo 1 linggong pag-ibig sa Diyos, handa ako tumanggap sa'yo. Hindi pwede. Araw-araw kailangan handa kang tumanggap sa mga aral ng Diyos na siyang magbibigay ng kaukulan upang ikay makatupad. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi ko po kayo inaaralan, ito po ay karanasan lang na natutunan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nagsusumikap po na makatupad. Sabi ko nga, Ama, bawat araw ang kinakapa ko sa isip ko at sa puso ko ay ang mga aral mo sa pamamagitan ng mahal na Apo upang magdulot sa akin ng lakas at pagtitibay. Sapagkat kung wala nga po na paghahanda na ibinigay ang Diyos sa mga hinirang, walang makatutupad. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya sa mga sandaling ito, sino man ang bago, sino man ang sa tuwin ay naririto, pwede po kayo mag-evaluate sa inyong mga sarili. Handa na ba ang mata ko na tumitig kay Kristo? Handa na ba ang tenga ko na makinig sa aral ni Kristo? Handa na ba ang mga kamay ko na magbigay para kay Kristo? Handa na ba ang paa ko para humakbang para kay Kristo? Yun po, sapagkat kung hindi po ito ma-evaluate, hindi po pwede po na dual ang gagawin ng tao. Amen? Hindi po pwede. Sapagkat sabi nga at banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching, hindi mo pwedeng dayain ang ating Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa. At kahit gaano ka kasigurado sa sarili mo na ito yung ginagawa mo, subalit may alam pang mas malalim ang Diyos, wala pa rin nakakaalam kung ano ang alam ng Diyos para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, paghahanda, yan lang po sa ating Panginoon, isa lang, nakatago ang puso para hindi pakialaman ng iba. Amen? Nakatago ang puso, itinago niya para hindi makuha ng kalaban. Ang puso na ito, wala sa panlabas na kaanyuan. Subalit ang pusong ito lang, ilapat mo sa puso ni Kristo. At sisiguraduhin ko po sa inyo, kapag nalapat na po, at masasabi mong tunay kang anak ng Diyos, isang araw, pag dumating ang takda, sa kalooban niya, magkikita-kita tayo doon. Buhay po ba ang Diyos? Akala mo naman sigurado si kapatid na Marisa, maaaring sabihin ng iba, nagsusumikap po. Totoo po yun. Sa panahon po ngayon, wala nang biruan. Sa panahon po ngayon, ang pagtalima sa Diyos ay hindi ito gagawin mo lang na bara-bara. Katotohanan po ito. Sapagkat bawat isa sa atin ay nangangarap. Sabi ko nga, kahit nasa loob lang ako ng gate, okay na sa akin. Kahit nasa loob lang ako ng gate, wag lang ako sa labas. Kaya anong sabi ni kapatid na Josie? Kayo ba, hihintayin mo ba na andun ka na sa harapan, paalisin ka pa? Ayoko. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ngayon pa lang, maghanda po tayong lahat sapagkat walang sino mang pinagkalooban para sabihin kanino man na mamamatay ka bukas, hanggang bukas ka na lang, ito yung magaganap mo. Kundi tanging Diyos lamang para magnanakaw yan. Kaya maghanda po tayo. Anytime, na ipagkaloob ng Panginoon yung kaluwalhatiang walang hanggan, tayong lahat ay maka-avail sapagkat alam natin, wala tayong puhunan na pera sa pag-avail ng kaharian ng walang hanggan, kundi ang puso na nakatago na tanging kay Kristo lamang. Buhay po ba ang Diyos? Manawa po, ang binahagi ko pong ito ay magkaroon po ng pagninilay sa bawat isa, na paano binahagi ng mga kapatid ko, na sabi ko nga, sa unang buhay, madaling makipagpaligsahan Sa Diyos walang paligsahan. Sapagkat ang sinusuri ng ating Panginoon ay ang gawa mong mainam at ang laman ng puso mo na paghahanda mo para sa Kanya. Subalit sa panahon po ngayon, higit lalo, ang ginagampanan po ng bawat isa hindi biro-biro, lalo na ating mahal na Apo Kunching. Nagpapakatotoo sa Diyos, hindi yan biro, kundi yan ay ibinibigay yung best. Kaya mga kapatid, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Yamang kami yung naririto at binigyan ng pagkakataon, malaking pagkakataon ng Diyos na makatungtong sa dambanang ito upang ihanda po ang mga sarili ninyo. Take the challenge. I-avail nyo na po yung kalooban ng Diyos. Sapagkat, minsan lang yan. Hindi na sabihin natin paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan, daming chances. Bihira po yung chances na yon. Subalit, sabi nga, kapag ang Diyos ang tatanggapin mo sa dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, gaya ng sinabi ni kapatid na Josie, walang Diyos na bababa para sabihin sa inyong, naririto ako. Subalit may Espiritu Santo na lulukob sa tao, ginagamit nating mahal na Apo Kunching, pinagkalooban ang mga alagad, mga caps, at sino man na tumutupad sa ating Panginoon, bigyan niyo po ng kaukulang tuwirang tamang pagtanggap, totoong pagtanggap, at mararamdaman niyo po, handa na ba ang puso mo para tumanggap ng mga aral ni Kristo?
pakalinisin mo ito upang makapasok ang para sa kanya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother of the House. Ang tanong po, kailan ba tayo mag-umpisang maghanda? Kailan po? Ngayon, tama po kayo, 100%. Very good. Meron dito naman po tayo kukuha ng magbabahagi, manggagaling sa labas. Sino po ba ang gusto magbahagi? Parang ngayon, bago po ba kayo? Baka pwede po kayong magbahagi. Huwag po kayong mahiya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay si Dario Mercurio, taga Romblon. 10 days pa lang po ako rito. Kinakabahan. Ako po ay ngayon po lang po ako nakapasok sa ganitong gawain, pero sa ibang bansa sumasama po ako sa ibang gawain din po. Sumasama din po ako sa Arabo, sa Muslim, Iglesia, at sa ibang grupo. Ngunit po, na-search po si Apo Conching sa Facebook, araw-araw na po pinapapanood yung oras po sa amin ngayon ito ay alas 9:30 ng tanghali. Dito po ay alas 3 na yata. Ngunit po, ang sabi ko po, ano ba ito yung message na araw-araw pinapadala sa akin? Ano ba ito? Pero tinanong ko po yung nanay ko, si Nanay Yoli. Nay, ano ba ito yung pinapadala sa akin na message? Hindi ko po ito alam. Anak, pakinggan mo yung mensahe ni Apo Conching. Sabi ko po, Nay, sana pag-uwi ko, makarating ako po sa sasabing Divine Mercy. Ito na nga po, nakarating po ako dito ngayon. At napapasalamat din po ako sa mahal kong tatay. Kay Steve, at saka sa aking, mamaya na yan. At saka po kay yan ba ito? Siwa ka. Nahiya ako kasi hindi na ang Marie. At si Nanay Mirna. Talaga kinakabahan po ako dito sa pagharap po sa inyo, pero sa ibang bansa po, kung gaano karami din yung mga tauhan ko, gaano din karami yung nahawakan ko ng tao. Pero sa araw-araw po, pagising ko pa sa umaga, magdasal po ako. Sana po walang madisgrasya sa mga tauhan ko. Walang magaganap na aksidente. Kasi po ang trabaho po namin, mabigat po, bakal. Ginagawa pong building na malaki, structural. Ang trabaho ko po araw-araw sa gitna ng disyerto. Wala pong lilim. Umaga at hapon na sa gitna ng disyerto, ang init po ay 47 at 49 centigrade. Sa ngayon po, sobrang lamig po ngayon doon sa Saudi. Pero sa awa ng Diyos, araw-araw, pagdasal lang, paggising ko, pagbaba ko sa bahay, Lord, gabayan mo ako sa 9.5 hours. Pagdating ko sa bahay, kakain lang po ako, dadasal, tutulog, kinabukasan. Sabi ko, Lord, gabayan mo ako bukas, sana ganun pa rin ang akin mga tauhan ko. Walang sakit, walang disgrasya, pati sa pamilya nila.
Walang problema kasi pag once na may problema sa iyong tauhan mo, patay na ang production. Sa awa po ng Diyos, mayroon din akong tauhan na nahawakan na 25. Iba-ibang lahi, pero pakikisama lang po ang dadala ko. Kahit anong lahi siya, pag sabihin, oh, Pilipino no God. Sabi ko, pare, sim. Pilipino no God, Pakistani good. Kumbaba tayong lahat. Pero sa awa ng Diyos, sa tagal ko sa Saudi, wala pa ako na-encounter na nakasuntukan o kaaway. Pero ako, dahil may hawak kong tauhan, pakumbaba. Kahit anong sabihin ng tauhan ko, si General Nugod, kuripot. Sabi ko, ano problema mo? Boss, mainit. Walang problema yan. Kuha tayong tubig. Walang lasang tubig. Pepsi. O sige, Pepsi, bigay. Ganun po kahirap. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa darating na pag-alis ko ay makakarating pa rin ako dito, pero magsusubaybay pa rin po ko araw-araw kasi siya po ang gabay natin. Kung saan tayo pumunta, kasama natin siya. Kung wala siya, wala ako rito sa harapan ninyo. Marami po salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ngayon lang kita nakita, pero bakit kaya ikaw ang natawag ko? Napaka ano naman yung at sinabi nila doon pala Juan. Patnubayan ka ng Panginoon at ng lahat ng iyong mga gagawin, papag-uwi mo. Ano ba yun? You continue praying. Ano po? And then all your undertakings will be very successful. Kung lahat po yun ay ibigay mo sa Panginoon. Wala kang iisiping iba kundi siya. Pangalawa, syempre, alam mo na kung sino yun. Amen po ba yun? So nandyan na po ba si... Magsitayo po tayo at awitin po natin ang tinuro na